Hi mga mi, samahan nyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Alas 3 na sa mga oras na yan, kaya eto't magsasaing na ako. Bali 5 cups pa rin yan, pang dalawang kainan namin kahit hapunan na. Kasi minsan mga alas 11 o kaya mga alas 12 ng hating gabi, bumabangon ako para kumain. Minsan sinasabayan din ako ng asawa ko, kaya ayan, at may pasobra talaga kapag ka magsasaing kami para sa hapunan. Eto't mag-aasikaso naman ako para sa ulam din namin. Bali nagbalat nga lang pala ako dyan ng bawang kasi naisipan kong ipagluto nga sila ulit ng buttered garlic shrimp. Asa mo ng shrimp. Siya na talaga kayo sa mga wrong pronunciation ko. Yaha ko yan. Pronunciation na. Basta mauna na ikakapoy ba yan? Pasensya na kayo at hindi na talaga ako nahasa sa English. Para mapabilis nga din yung pagpino ko ng bawang, eto't gagamitan ko na lang nitong grinder. Para pinong-pino din talaga yung bawang. Last time din kasi nung nagluto ako ng pasayan, hindi nahalata nila Ate Mega na maraming bawang pala yung nilagay ko. Kaya kahit kaunti lang ang bawang na yan, push na sa grinder. Kung mamanu-manuhin ko din yung pinong-pinong bawang na ko, talagang aabutin ako ng siyam-siyam. Kaya gagamitin ko na tong grinder namin. Nga eto't magsisimula na rin ako sa pagluluto. Dahil sa sobrang kalutangan ko sa mga oras na yan, pagkatapos matunaw nitong butter, Diyos ko dahil inilagay ko ba naman agad yung shrimp? Effort pa talaga sa pag-grind ng bawang tapos ilalagay lang din pala agad yung shrimp. Kaloka ba? Nang matauhan ako, dali-dali ko na talagang kinuha itong mga pasayan. So dahil hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung pinag-iisip ko sa mga oras na yan. Basta ang alam ko, ang sarap na din talagang sampalin ng sarili ko. May mga times talaga na sa sobrang lalim ng iniisip natin, hindi natin namamalayan na mali-mali na pala yung pinagagawa natin. O idagdag mo pa na habang nagluluto ka, may karga-karga ka ring bata. Papa din kasi nila sa mga oras na yan na masada na. Tinalan din talaga at andyan nga si Ate Megan para tumulong sa akin sa pagbabantay nga nitong kambal namin. May mga times din talaga na ayaw magpakarga ng kambal sa atin nila at mas gusto nga nila sa dalawa na sa akin lang. Eto na nagpapaba na si Baby Ayon, unti-unti ko na nga rin hinugasan tong mga hugasin para malinis na talaga dito sa lababo namin. Ay blade din kasi ng grinder at napakatalas nun kaya mas maigi na yung mahugasan na siya. Maya nga lang din, naluto na din tong hipon pati na nga rin tong kanin namin. Fast forward naman tayo bago kami matulog. Eto't nagpalit nga ako nitong bedsheet namin. Sa loob ng isang linggo, 2 beses ako nagpapalit ng bedsheet namin. Bukasan naman, eto't luto na nga itong sinaing namin. 6 na baso naman yan kaya ayan at punong-puno. Nagustuhan ko din talaga tong rice cooker ng Dripor. Akalain mo yun, nasa 600 plus lang yan. Para naman sa ulam namin sa umagahan, eto naman yung niluto ko. Kalimutan ko nga lang anong tawag sa luto na yan. Basta napanood ko lang yun sa YouTube University. Eto, tapos na nga rin ako magsandok ng kanin namin. Kayong tulong din talaga ng ref kasi nakakapag-stock tayo ng ulam kaya nakakaluto na din talaga agad tayo ng pang-ulam. Gagamitin ko nga ulit itong portable feeding chair. This time, ipapatong ko naman siya sa upuan kasi pwedeng-pwede din naman. Ito na rin kasi yung kasamang 2 safety belt kaya kung ipapatong mo yan sa upuan para safe na safe talaga. Na rin yung foot pad para hindi madulas tapos meron ding 2 safety belt para sa bata. O diba, sabi ko naman sa inyo ang bongga talaga ng portable feeding chair na to. Kung gusto din kasi talaga nitong si Baby Ian na maupo nga dyan habang kumakain. No worries naman mami kasi safe na safe talaga yung bata dyan. Naaalog-alugin mo iyan, hindi iyan nagalaw. Baby Ayon naman nasa papa niya tapos sila ate at kuya sa sahig na nga lang daw sila kakain. Tara mga mi at sabayan nyo na rin kaming kumain. Kung ganito pa rin yung lagayan ng sponge na inyong mga hugasin, ako palitan nyo na yan mga mi. Itong nabili ko, mas organized siya tignan at mas hygienic. Easy to install na rin kasi ididikit lang natin yan sa ating may lababo. Secured na rin yung packing kasi nakabox na siya. Napakadali lang din ito i-install kasi ididikit lang natin yan sa may lababo natin. Ito ngayon dating lagayan ko ng sponge. Finally at mapapalitan ko na nga iyan ng minimalist kitchen sponge rack. Ito talaga yung gusto kong sponge rack kasi hindi ito mangangalawa. Made of plastic kasi siya pero maganda yung quality ng pagkaka-plastic niya. Napakadali nga lang din install nito at napakadikit din itong adhesive niya. Pwedeng-pwede nga din iyan kahit sa mga CR natin. Isa nga rin sa nagustuhan ko nito mga mi kasi meron na siyang drain plate tapos meron na rin siyang sampayan para sa basahan natin. Sulit na sulit talaga itong mga mi. Nasa 100 plus lang yan. Kung gusto mo rin ng ganyan, meron akong ilalagay na link sa comment section o kaya sa yellow basket.